Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit doon sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences. Ngayon pong araw na ito, ako po ay nag-file ng cyber libel case again doon sa 18 bodyguards, no? Pero this time sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila. At because of that, wala silang parliamentary immunity. So yun, muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Sir, bakit kasama na po yung dalawang senador? Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. Sir, ano yung mga sinabi nila ni Senator Cayetano at Marcoleta? Sila yung nag-facilitate nun, nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun. Okay? Sir, bakit po hindi pwede mag-invoke ng parliamentary immunity yung mga senador po? Kung questionable po yung mismong hearing? Yes, mismo kasi nung the day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing, and yet pinursu nila 'yon. So niwala ngang Blue Ribbon Committee staff nung mga panahon na 'yon. So maliwanag 'yon na wala silang cover ng Blue Ribbon Committee. Yun po. At saka walang session? Yes. Hindi, kahit walang session, basta may investigation, pero yun na nga, hindi sila ang legal na Blue Ribbon Committee. So, considering may pinartin kayo dati, parang wala bang technicality kung parang same nature po yung mga sinabi? Hindi, ang nature po ng cyber libel is bawat okasyon mo na sinasabi yung kasinungalingan na yon ay one count. Okay? Ngayon na it's up to the judge kung i-consolidate nila ito, pero multiple counts na yung ginawa nila. Pero submitted for resolution na yung previous. Yung mga nauna. So ito, bago ito. Kaya itong mga 18 ex-bodyguards na to, habang patuloy sila nagpapagamit doon sa mga political backers sila, meron silang kakaharapin na consequences. Sir, active Yan na po. sinabihan kayo na dapat pag-imbalap si Diaz, si Atty. Martin. Hindi yun ang gawin niyang depensa sa korte. Ganun lang po kasimple yan. Okay? Sir, just want to get your reaction kasi yung kampo po ni na Atty. Baligot, ang hinihiling nila sa DOJ na mag-inhibit for this particular complaint na yung una niyo pong final, which is yung libel and cyber libel, kasi ginagamit daw po ng Office of the Ombudsman yung ilang affidavit para mag-case build up doon sa ilang iniimbestigahan kaugnay ng flood control project. Hindi yun ang depensa nila sa korte. Those are two independent actions. Ito, ang hirap nagpapalusot na sila. Di yun ang gawin nila. Tingnan natin kung pakinggan sila ng West. Ganun po yun. Okay? So, pakita ko lang. Sir, dito ka na lang, sir. Yun na sir, para maano po yung... Sabi ako sa ito. Ayan. Mira.